Ready Bandera, tara, pag-usapan natin. Welcome back mga kabandera. Sa ating mga kababayan, kabado, kalunsod, kapatid, kapamilya, kapuso, kanguso. Sa ating mga tagapakinig dyan, Sambales at Bataan. Ito na naman po ang inyong inaabangang programa sa pananghalian. Walang iba kundi ang programang Pag-usapan Natin. Hindi mo maririnig mula Lunes hanggang Biyernes. Alas 10 ng umaga hanggang alas 11 ng tanghali. Siyempre, saan po ba yan? Dito lang yan sa Radyo Bandera 107.1 FM Olongapo. Basta Radio, i-bandera mo! 107.1 News FM Olongapo. Siyempre, ito na naman po ang inyong kabanderang si Israel. At nakakalungkot, minus na si ating kabandera, si partner Eli. At pansamantala muna siyang mawawala sa ating programa dahil sa kanyang tawag sa trabaho. 107.1 News FM Olongapo. And this time, sabi ko nga sa inyo mga kabandera, hindi tayo nalulungkot, no? Kaya ikaw, Eli, bumalik ka na rito. Diyos ko po, Rode. Oh, yeah! Meron po tayong special co-host na inimbitahan. Pero para doon sa kalaman natin mga nakikinig dyan, si Miss Norma Francisco Jello po ay isang environmentalist. And also, with her naman, makakasama rin natin, special guest natin. At mamaya makakaharap niyo siya, si Sir Jeff Benedicto. Matagal na natin makakilala ito mga kabandera. Mga kaibigan natin to sa FB, mga environmentalist po sila. Kaya mga kabandera, tuloy-tuloy na natin itong ating programa. Usapang kalikasan na muna tayo. At alam naman natin mga kabandera yung ating climate change. At saka itong mga kaganapan nga ng mga lindol-lindol. Siguro may kaugnayan ito, Miss Norma, no? Yeah, napakahalaga po itong climate change talaga. So, pag-usapan natin talaga to partner. Pangsamantalang partner sa Olongapo at Sambales, magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre, pakilala din natin si Sir Jeff Benedicto. Sir, ayan. Morning po sa Israel at saka sa lahat ng nakikinig. Ayan, opo, ayan. Magandang umaga po. Sir Jeff, si Miss Norma, alam ko from Zambales, o kung di ako kamali sa Narciso. Kayo, sir, taga saan kayo, sir? Actually, originally from Cebu ako. Oh, okay. So, Region 7. So, yung mga actually, national na yung ating mga exposure sa mga environmental awareness. Okay. So, ibig sabihin na, madalas ba kayo dito pumunta ng Olongapo to meet up with Miss Norma? O paano ba naging, nyo? Yes, actually po, part ako ng core group ng FUSE. Kung alam niyo po, yung FUSE is Filipino Uniting for Sustainable Environment. Actually, this is a national agency, organization, focused on addressing and the improvement of environmental awareness of the Philippines. Okay. Miss Norma, sabi nga natin, ever since na magkakilala tayo, talagang, tawag ito, environmentalist na rin kayo. No? Yeah, at nakasama din ako sa grupo kasi ng SACBA, tama ba yun, Yeah, Miss SAC, Norma? oo. Samahan, Sambales. Sambales, oo. Ano na ibig sabihin SAC natin, Miss Norma? Alam mo, sa tagal na talaga, binago na namin. Binago na, oo. oo. Kaya from SAC to PIUS, kasi it's national NGO na ngayon. At isa pa, napakalaga talaga yung national kasi kahit saan-saang lugar ka, like sa international, nakikipag-collaborate na tayo para malaman natin hindi lang dito sa Pilipinas nangyayari ito, pero throughout the world pala. Hindi lang tayo nag-iisa. Oo. So, ito lang naman yung open discussion lang naman to. What you experience or what are your observation na nangyayari sa ating mundo, sa ating Pilipinas o saan, whatever, saan man lugar, no, na with regards in the environment, no, ano ba ang nasasalaulan na ba ng ating kalikasan? Ano ba napapabayaan na ba ng ating gobyerno? Kwentuhan nyo naman kami. Actually, in my own position, kasi si Jeff is one of our PIUS member at vice president din siya. Sa nakikita namin, talagang kung gaano kainit ngayon ang ating climate, ganun din kainit sa Senado. Actually, nakakalimutan na nila talaga ang nangyayari sa paligid nila. Kasi they are focusing sa kung ano nangyayari sa loob, pero hindi nila nakikita ano pa ba ang magagawa nila sa labas. Na sana ay ito yung minumungkahi namin at gusto namin i-reach out sila na itong nangyayari ito, hindi lang simple.
tayong mga community, o kaya yung mga nasa community, ang unang-unang maapektuhan, ay baliwala lang sila kasi nandun sila lahat sa Senado. They Yes, can oo. eat, they can live, kasi marami sila. Tayo kaya, ano kaya ang nangyayari sa atin? Ayun na nga. Ay, yung nangyari sa Lindol. Yes, Diba? tama ka. Oo. Eh kung hindi tayo magtulong-tulong na matulungan sila, ilan pa kayang NGO, ilan pa kayang national government na makatulong sa kanila, yun yung dapat nating nakikita. Hindi lang tayo iisang araw kumakain eh. Pag tumulong ang gobyerno, kailan pa kaya hangganan nun? Oo, Diba? tama ka pa. Tama ka Kaya, naman doon, Miss Norma. Dapat nakikita natin na marami pa ito. Ang climate ngayon, hindi lang siya normal. Ang climate ngayon, kagaya ngayon, panahon ng June, actually expected na natin may mga bagyo na to. Mismo, oo nga. Panahon na talaga ng tag-ulan. Pero nangyari? iba pa rin Kasi nararamdaman init, nating diba? init, no? Sa totoo lang. Grabe. Oo. Ito yung nakikita nating climate change na dapat i-focus ng ating gobyerno na dapat paghandaan natin. Kagaya ng mga ginagawa namin, bumababa kami sa community para ipaalam sa kanila anong nangyayari dito sa mundo natin, ano pang paghandaan natin. So siguro, we expect more and Okay. confident kami na sana kung makatulong man lang ang gobyerno na makapokus man lang sa climate natin. Naiiwan talagang environmentalist. Yes, Nakikita oo. mo, Brad, Totoo. may nakikita ka ba sa gobyerno na binibigyan ng halaga ang environmental? Yun na nga ang bigyan natin dapat tutukan natin ngayon. Kasi nga nagkakagulo sila, puro gulo na lang. Pero yung mga ang problema dito, yung taong bayan, lalo na yung mga mahihirap, sila apektado, hindi na napapansin kung ano na yung mga kalagayan nila, lalong-lalo yung mga namumuhay sa tabing karagatan, yung lalong-lalo yung mga kababayan natin na nakatira sa bulubundukin, ano na ba, ano ang sitwasyon nila na hindi na ba napupunan ng gobyerno natin yan. Parang wala na nga rin sa kanila Oo. talaga. Sa palagay ko, anong may share mo kaya? Sir Jeff, Sir oo. Jeff. Yes, tama yung pinakinggan ko yung inyong mga posisyon, no? Totoo po yan. Ang laki ng ating government, pero nakikita natin yung malaking disconnect. Yes. Tama Ang nangyayari, ang ating attitude is reactive na lang. Kung may mga sakuna, reactive tayo. Now, ang ginagawa namin po is Fuse, is nag-i-establish po kami ng pamamaraan na proactive. Yes, oo. Tapos yung ating kahandaan is from top to bottom. So, hindi lang yung napaplanuhan, pero dito sa komunidad ang aming focus. Kaya palagi kaming may coordination. In fact, nag-coordinate kami with OCD, Office of Tama the yan. Civil Defense, para magka-establish kami ng approach, mahanda natin ang komunidad, lalo na sa mga pinaghahandaan natin. Alam niyo, yung ating bansa, nagbilong sa Pacific Ring of Fire. Yes, oo. Ibig sabihin- naririnig ko nga yung Pacific Ring of Fire na yan. Yeah, tama yan. So, ibig sabihin, nasa in harm's way tayo palagi. Asahan na natin yon. So, ang ating dapat pangalagaan or paghandaan, yung darating pa, hindi yung pag Bago pa. pag meron ng sakuna, saka na tayo mag-ano. Yes, Dapat- tama. Tama po yun. Yan ang nagiging sakit ng Pilipino. Ano? Saka lang, pag natataranta na, pag may nangyari na, after this, sa mga sudad, okay na yan, wala naman, hindi pa natin alam kung ano. Parang gano'n yung kanilang mindset ba, o tawag doon, o yung kanilang nagiging kaisipan ba pagkatapos na noon eh. So, Ganon talaga Di ba? yan, Brad. Alam mo Oo nga sa politiko, saka lang sila gagalaw pagtapos na. Kasi ano nila yun, exposure. Pero tayo as environmentalist, bago pa, Yes, prevention oo. tayo. Prevention, tama, Kasi tama, gusto natin makatulong sa kapwa natin. Yan ang hindi nakikita ng mga gobyerno natin ngayon. Oo. Ng gobyerno natin ngayon. Yes, meron tayong tinatawag na out of mind, out of sight, out of mind. Sabihin, Yeah. hindi Oo. nila nakikita. Kikita. It means walang kailangang paghandaan dahil wala pa. Okay, yan ang malungkot na ating nature natin na dapat baguhin. Pero ang pinagtatakahan ko lang, alam naman nila, expected naman nila, just like example, itong mga tag-ulan nito, expected natin na may bagyo, expected natin na sinasabi pa nga ng Pag-asa, there will come a time, we are expecting the big one. Ano kayang kahandaan na meron tayo? Sana time to time, pinaghahandaan natin yon sa level pa lang ng ating barangay, municipal level. Sa hindi yung basta na lang pagkatapos kagaya ng nangyari sa Lindol, yan, may kahandaan ba yun? Pero in fairness naman, no, kasi last week, medyo na-witness naman natin, o nabalitaan Yeah. naman natin na nagkaroon sila ng simultaneous drill
dito along our city. At ewan ko sa ibang lugar parang simultaneous yun kung di ako nagkakamali. So, every year yata to. Kaya lang, sa akin lang, ang opinion ko lang doon, after lagi ng mega, ito saka tayo magagawa ng drill. Which is, bakit hindi ba natin na gawing is a program na ngani? Tama. I-program na to, kumaga sa this is a very surprise. So, the people may know, can learn na, wag mo sasabihin. Kumaga, tayo na lang, nakakaalam, let's have a drill, a secret drill. So, Correct. pero naka-deploy na yung ating mga authorities yan, kung sino may dapat na para makikita na, mapipili na talaga kung yung tao ba ay naka-ready. Kasi parang sa akin lang kasi ito parang, ay, drill lang naman yan. So, yun nga ganun salita na. Yes. Why not, hindi natin meron parang kaming totohanin. napapag-usapan, sir, yung though palagi nating naririnig yung ating kahandaan sa in cases of mga earthquakes, Yes, ganyan, or may tsunami, ganyan, or may bagyo, meron din kami nakikitang mga disaster na hindi siya conventional, hindi siya common. For instance, mapag-usapan lang to, no? Kasi ang environmentalism, napag-usapan namin siya, hindi lang yan limitado sa mga hayop, sa mga tanim. Oo. Ang environment, ang pinaka-important component ng environment is tao. Oh, yes. Tama yun. Okay, nai-ignore. Now, pag sinabi mo disaster, hindi lang siya limited sa mga natural disasters. For instance, ito lang to, baka mapag-usapan na rin, no? Noon, nabanggit rin namin to sa Philippine Navy, sa mga ibang sangay ng sandatang Pilipinas. Kalakas, oo. Yeah. Meron palang disaster na pwedeng mangyari. For instance, yung kaguluhan sa West Philippine Sea. Pag nag-escalate, natanong namin yung ano bang mangyayari kung sakali lang mag-escalate yung kaguluhan diyan, anong gagawin ng mga komunidad? Anong kahandaan meron tayo? Oo nga. Naku po, ang sagot ng wala tayong ganyang level totoo na yan. kaalaman. Oo, tama. So, ang Pius ay gumawa ng paraan na para ma-enhance ang mangyayari. Ibig sabihin, yung disaster na mangyayari ay nakikita na, napupursin na. Kasi nakikita mo naman At saka sa community level na kahandaan ang oo. ating tinitingnan. Kaya nga kami, gumagawa kami ng paraan na makipag-collaborate sa munisipyo mismo. Kaya lang problema natin doon, minsan ay nare-reject tayo. Kasi they have their own agenda. Yes, Yun na oo. yung problema. Hindi nila nakikita na meron palang mga bagay na wala sa kanila na pwede naming i-share. Oo, dahil contribute. Oo, ika nga ganun, Contribute, kahit yeah. yung ganito mga kaalaman, yung sana makita ng ating mga... Yan nga ang biases ng sa Ah. aming pag-ikot-ikot, sabi nila, saan galing yung inyong kaalaman? Mm. Okay, Oo. ang ating Totoo yan. biases is pag nanggaling to siguro saan ba to? DOST or sa PIBO Yes, or sa what. oo. Ang sinasabi ko naman, hindi naman yan siya constant na ang best minds nanggagaling talaga dun sa vine. Sabay. Tama. It can be yung mga talagang ordinaryong tao na merong grasp sa ground na mas alam. Tama naman. Yung mga senado nga, mga senador, naandyan yan sila sa planning, discussion. Pero yung talagang kalakalan dito sa baba, mukhang nakakalamang din tayo Yes. dyan. Can we say it, Sir Jeff, iba yung theory doon sa actual? Tama. Kasi Exactly. yung sa kanila, theory lang naman to but dito sa mga, sabi nga Actual. natin, sa actual na nakikita nila, napipil mo na, observa mo yung totoong nangyayari. Like doon sa theory, babase Tama ka po lang yan. doon. Hindi So, chismis. Hindi Totoo chismis. lang. Ayun, hindi chismis. Walang marites kasi nakikita actual eh. Fake news yun, fake news. Hindi fake news to mga kabandera. Yan Totoo yung yan. kaibahan ng nasa Oo. community ka. Oo, At nararamdaman totoo mo ang hinaing at ang nangyayari mismo actual sa baba. Yan yung gusto namin iparating sa gobyerno. Oo. Na sana makikita nila. Kasi kung nandun lang kayo, umuupo lang kayo, kasi kumakain kayo 3 times a day. Yung mga community natin, o nasa komunidad natin, ay nagbabase sila sa hand to mouth. Kung ano yung Oo. kinakain nila ngayon, sa tag-ulan man, tag-init man, hirap kaya sila. Yes, oo. Di ba pag magbagyo, just like example, pag magbagyo, nakikita man nila na karamihan sa mga community natin o mga kasamahan natin sa baba ay hindi nakakakain. Dahil ang pinagkakakitaan ay dagat. Di ba? Yeah. At pagtatanim, nakikita ba nila yon? So kung yun talaga ang gusto ng ating gobyerno na makatulong, bago pa yan, kailangan meron na nakandang nakatulong, tulong sa kanila. Totoo yun. Huwag mo nang hintayin na darating ang mga kalamidad bago sila tutulong. Siguro opinion ko diyan
nasabi natin yung mga mangis, nasabi natin yung mga mangis. Sa kanila kasi, doon sa mga, alam mo na, yung mga sa taas, basta, hindi, madali lang naman, tatanim ka lang naman, paantayin mo lang naman na umusbong yan eh. Pero the process, hindi nila alam, katulad yung magsasaka, because the nature lover yung mga, alam nila yung nararamdaman nila pagdating sa pagtatanim. Kung, siyempre, kakausapin mo pa rin yung mga, di ba sabi, instinct pa rin yan eh. Kung ako, para sa akin hindi lang nagtanim ka, inaalagaan mo nga ito, pinoprotektahan mo pa rin. Pero sa iba kasi, akala nila ganun lang. Hindi, ani naman yun sa loob ng isang buwan eh. Paano nga kung halimbawa nagkaroon ng kalamidad? Paano nga kung nagkaroon ng tinatawag natin dito mga epekto, ayan. Ng mga disasters. Ano ngayon? Impact niya, oo, tama yun. Kaya nga, tinitingnan natin yun. Dapat alam na nila. Kasi magkikwenta mo naman eh, makikita mo naman eh. So dapat bago pa mangyari, nakahanda na ang gobyerno. Yan yung sana yung ginagawa ng PIUS na prevention. Dapat may nakahanda na doon. Ang dali lang naman, milyon-milyon ang kinupurap, pero yung paghahanda yan, masakit na katotohanan talaga. Ang hirap noon. Oo. Na milyon-milyon nga naman. Maririnig mo bilyon hindi bilyon, pero ang napakinabangan ng tao, especially lalong-lalo doon sa mga urban areas, no, na nagkakaroon ng problema pagdating sa kanilang tirahan na ito napabayaan yung kanilang tawag ito, yung mga kanilang kanal, yung control, buhay. Napanood ko na kagabi, no, yung mga area na halos nababalot na ng basura. Paano yung mga kalusugan nitong mga mamamayan natin ito na kababayan natin no? Na talagang dami nilang lapses sa gobyerno na hindi nila nakikita. And that is why sana bibigyan nila ng pagkakataon na makita man lang at makapagsalita ang mga environmentalists because ang environmentalists nakikita ang mga kakulangan sa baba. Disconnect na makikita din natin. Ang government, pag meron silang hinaing about sa problema, ang kanilang immediate solution, babagsakan na lang ng budget. Yeah. Wala na silang walang breakdown. Solution. Walang breakdown talaga kung anong gagawin doon. Gaganin. So, ayan, pabalik-balik na yan. Pag may maghinaing doon na Senator, kailangan namin to, babagsakan lang ng pera, gano'n. Akala nila gano'n na yon. Ang trabaho po namin sa FIUS is meron po kaming grasp kung ano talaga yung kinakailangan. Tama naman yan. Yung mismong magagamit, hindi mamamanipulate yung perang inabot dahil di mo alam kung anong gagawin doon eh. Ito naman si FIUS, dahil nakikita namin, alam namin exactly ano yung approach na gagamitin natin sa komunidad. Ma-inject ako dyan walang kaibahan yan sa mga DPWH. Sorry kasi nakikita naman natin ang corruption dyan. Bato-bato sa langit. Totoo naman, talagang balitan-balita naman. Ito ang nangyayari. Pag sila ay nasa highway o na tawag natin yung pag-ayos ng daan, di ba? Kailangan yung mga substandard dahil alam nila next year kailangan nilang bungkalin. Minsan nga maganda pa yung totoo yan. binubungkal na because of the budget. Bakit hindi nila gagawin? For lifetime. Oo, standard na Standard talaga. na nga Para yung budget na nandun, ipamigay sa mga mahirap. Tama Bakit nga hindi nila naman. kaya? Kasi ganyan ang ways ng mga nasa gobyerno. Sana magbago na yun. Kaya sa environmentalist, ang tunay na environmentalist, hindi nakikita yung pangsamantala. Kailangan makita na ang safety ng tao come first. Totoo yan Miss Norma, kasi ako mismo minsan naririnig ko din, minsan pag magkukumute ako, naririnig ko din doon sa ibang mga pasahero. Ano bang klase naman to? Sabi niya, ang ayos-ayos pa naman ng bakit binabakbak na? Ang ayos-ayos pa ng simento, bakit inaspalto na? So yung mga ganong komento na, sayang nga naman ang pera. Tama yung sinabi mo, no? Imbis na itong pera na to, i-allocate doon sa mas magandang programa, hindi yung taon-taon, ito pa rin yung ipoprograma mo na highway, daan, tapos magtataas sa materyales, tumataas ngayon yung bidding, tumataas yung gastos. Hindi nila nakikita na sa bawat isang semento ay katumbas noon ang isang hapunan, panangalian, Yes, at oo nga. almusal ng isang pamilya. Isang ordinaryong pamilya. Tama O isang, ka dyan. pag mahirap, hindi nga nakakakain minsan sa 3 beses ang araw eh.
Kaya Sa ordinary family, magkano yun, no? Pagpalagi, magkano ba sa supot ng simento ngayon? I think wala pang 300 eh. Meron na ba? 300, yeah. Yes, 300 300. plus. Imagine mo yun, 100 sa umaga, 100 sa tanghali. Ordinaryong pamilya lang yun na may isa o dalawang anak. Swerte pa Paano kung nakaalmusal. marami? Oo. Swerte pa at nakaalmusal yung tao. Ang masakit na katotohanan doon na Miss Norma, pagdating sa gobyerno, yung nabibili mo na 300 pesos na presyo ng semento, pagdating sa kanila, dublado, triple. Totoo yun. Totoo naman yun eh. Totoo yan. Totoo naman yun. Para lang makakuha ng budget sa gobyerno at syempre kailangan ma-approve. O kaya pag doon na lumalaganap yung sinasabi nating Correct. sistema na sige na, eto na, under na to. Para pirma mo lang yung budget, okay na. Ang nakakasakit dyan, dahil sa gutom ng mamamayan, minsan nakakagawa ng masama, nakakapagnakaw. Pero pag ikaw ay nagnakaw, kagaya sa mga nangyayari ito, nangyari na. Isang mangga, ilang taon na ba yung matanda na yon? Pero kinulong nila, di ba? Yes, dahil lang sa mangga yun, Pero hindi nila kinukulong yung milyon-milyon, mali-maliit nakakandangam ng pera, nakakalungkot naman to. Yes, totoo yan, Sobra. Miss Norma, Sir Jeff. Ever since pala nag-start kami ng programa, we always talk about this kind of sitwasyon ng ating mga kababayan. In fairness nga naman, no, na yung problema ng ganito, nagnakaw, hindi nyo pa nga alam kung bakit nagnakaw yan. May reason yan. Hindi yan masamang tao, hindi yan ganito. May mga reason yan. Maaring na kailangan niya pakainin yung pamilya niya. Ito lang yung magagawa dahil wala siyang trabaho, walang sapat na kinikita. So, pinakamabilis na paraan, kundi magnakaw. Sa kanila, mabilis din ginawa nila pagnanakaw sa gobyerno. Mali-malita pa. Mali-malita pa nga. Pero alam mo, ang Sa meron atin, din malita tayong- na lang. Malilate lang. Israel at saka Yes, sir. Norma na meron din tayong pagkakamali somehow. Dahil pagdating ng eleksyon, binoboto pa rin natin tong mga taong ito. Yun na nga, nakakalungkot. Ating pananagutan din as a Bilang citizen isang ng Pilipinas. citizen, totoo yan. Alam na natin ganun ang ginagawa. Kinukurakot yung ating mga budget, pero pagdating ng eleksyon, yun pa rin ang ating iboboto. Nakakatakot na Ang katotohanan. tanong dyan, ano kaya ang reason? May reason yan kung bakit ginagawa nila. Ito ang ano ko lang feeling ko lang kung bakit ginagawa nila ito. Kasi nga naman, whether bubuto sila ng maganda o hindi, walang pagbabago sa buhay nila. Nagpapakasakali na. Yeah, ako kung gutom ako ngayon, kukunin ko na lang ang pera nila. Dahil wala namang pagbabago after So yan yung nakikita kong reason kung bakit ginagawa ito ng mga kababayan natin. Pero sana sa darating na eleksyon, itong nakikita ko, magbago na po tayo. Bago sa doon sa taas, bago dito sa baba, para lahat ay magbago na. Huwag naman nating asahan na magkaroon ng pagbabago kung ang umpisa pa lang ay corruption na. Okay. Oo. Diba? Kung Yes, pera lang lagi ang yes, hinahanap natin, what do you expect sa isang politiko na kinukunan natin ng pera bago sila may halal? Actually, opinion ko lang to, Sir Jeff, Miss Norma, no? Ako kasi nakikita ko lang din, kahit nagpapalit-palit pa rin ng liderato, nagpapalit pa rin tayo ng administrasyon, doon pa rin yung pinakamatinding problema natin. Inflation ba tawag lang? O yung kahirapan. Yeah. Hindi nagbabago yung rate, pataas yung rate ng kahirapan, although pabago-bago tayo ng mga leader. Tama. Di ba? Wala ko narinig na, bumaba na, ito na yung namunong presidente, ito na yung administrator, ito na yung mayor na yun. Ganon, nabago ba? Meron ba tayo nakita na mga kababayan natin dyan, umasenso? Nabigyan ba ng magandang programa? Nabigyan ba ng magandang livelihood? Hindi Kung makikita mo, especially in the part of Manila, mas dalong dumadami yung tao. Bakit? Kasi Nagsisiksikan sila doon. umaasa ang ating mga kababayan. Nakakala nila, since I was a child, ang naririnig ko lang lagi, pag pumunta ka ng Manila, ay gaganda ang buhay mo. Yes. Nakatanim na sa isip natin yan Pero Ano hindi yung natin... kultura? Kinultura, parang gano'n. Naset na sa mind nila. Mindset, minotivate sa ganon. Yeah, totoo yan. Kaya ang lahat ng nasa probinsya, ay gusto nilang pumunta ng Manila. Even me, during that time nang maliit pa ako, ano kaya ang Manila? Pero sa totoo lang ngayon, Brad, papuntahin mo ako ng Manila, ayaw ko na. Yes. Ayaw ko na. What is Gusto the ko sa difference, if you live in Manila and live in Olongapo and
Sambales. Ano ba pinagkaiba kasi? Siguro dahil pag nasa Manila ka, makikita mo yung malalaking building, mga malls, na wala sa bayan. Pero Oo. ngayon, good na. Dahil nasa bayan na, sa probinsya Pero na. alam mo, ang naisip ko din, nakita ko, nakakaawa tayo ngayon, yung mga nasa kataas-taasang panunungkulan ng ating pamahalaan, particularly yung mga senado, no? Nakakaawa dahil imbis na ang loyalty ng isang taong public servant is sa tao, Yes. Oh, yes, sir. nakikita natin nadiderail ang commitment sa pagserbisyo sa mga taong kanilang taong pinapahalagahan, imbis na yung mamayang tao ang priority, yung mga dahil na politicize na nga. So ibig sabihin, yung ating lahat ng kabutihan, lahat ng mga gagawin nilang kabutihan, hindi na focus sa taong bayan, kundi sa napoliticize na nga isang tao, isang pamilya, at nakikita natin paano nila pinoproteksyonan ang interes ng tao instead of yung interes ng bayan. Bayan, tama naman yan. Oh. Yeah, pero ito yung nakakalungkot sa panahon natin ngayon. Balik tayo sa where we started, no? Na darating ang mga araw na to, buwan, ay marami namang bagyo. Bagyo. We expect that. Tsaka hopefully Mas wala matindi ng mga nang bagyo. mga lindol, Mm. which is grabe ang mangyayari na sa mga ating mga community, na sana ay mawala na yun, dasal lang talaga tayo. Keep Pero on sana praying. naman, ang ating gobyerno, municipality ay nakahanda na. Yun lang yung hiling natin sa leaders ng ating bansa, na sana mabigyan sila ng halaga. Huwag naman mag-focus lang doon sa Senado. Oo. Please. Kasi nakakaawa pong sa baba. Hindi nyo Totoo nakikita yun. yun eh. O kaya nakikita nyo naman, pero nagbibingi-bingihan lang kayo. Ayun. Hayaan nyo na. Yun gusto kong marinig. Nagbibigyan o kay tengang kawali ba tawag Saka din. mag-coordinate naman sila sa ground. Yes. Huwag yung during election lang Ayun. Tama. connect sa atin. Babanggitin ko pa lang. Oo, yung mga ating mga senador. Mabilis lang pag malapit ng Oo, eleksyon. Oo. Congresswoman, congressman. Pag eleksyon, nako, palaging nasa tabi natin. Pag tapos ng eleksyon, wala na. Totoo. Yan ang mahirap. Nakikita natin na hindi na sila ma-reach ngayon. Totoo yan. How many times leader din kami. Oo. Kaya ang nakakasakit, pag nandyan sila, election time, pangakuan ka. Don't worry, nandyan kami. Hindi namin kayo pababayaan right after election. Siguro, twice, thrice, how many times na. Pero awa Yes, ng yung Diyos, mga hindi ka agencies. binabalikan. Do ino-honor ka kunyari, maganda yan, environment, ganyan. Sige, anuhan ka namin. Pag naandyan na, wala na. Itong mga environmental cause na mga NGO, Yes. mga groups, wala na. Hindi Wala na na. binibigyan pansin. Oo. So talagang nagagamit lang tayo. Minsan, hindi natin maiwasan, no? Forgive me kung yan ang term natin. Pero nagagamit yung mga, pati yung mga negosyo ngayon, ginagamit din ng environmentalist para proteksyonan yung kanilang vested interest. Ganyan din. Tama Ganyan din yun, sa- may kilala ako niyan. Pero hindi na natin pag-usapan Wag na yan. Oo. Kaya nga. wag natin. Pero ang maganda lang sa atin, no, as environmentalist, ay nakikita natin kung anong nangyayari sa ground. Na supposed to be, ay makikipag-collaborate naman ang gobyerno para mabigyan Tama ng halaga ang nasa baba. Eh kung nandyan na yung mga mga ahensya, kamo ng gobyerno, nakikita naman natin yan. Pero- Ganun lang yung rotation yan. In fairness, sabi mo, Brad Yes. Israel, na sinabi niya na meron namang nagdi-drill naman sila. Nagdi-drill naman sila, Oo, oo. sa PDRM. DRM, oo. Eh, sa amin po kasi, sa Pius, enhancement na kami. Okay. Ibig Hindi naman kami sabihin- nag-overlap, hindi Oo. naman namin na nagre-reinvent. Pero siyempre, lahat ng bagay nag-upgrade eh. Yes. Yung kahandaan mo 10 years ago, baka may pagbabago ng pangangailangan ngayon. Tama yun. Tulad nga nung nakita namin sa Japan, yung mga area na palaging tinatamaan ng tsunami, ganyan. Alam nyo ba, mga bahay doon, hindi na yung, ibig sabihin, pag mayroong kalamidad ng tsunami, hindi na sila tatakbo sa multipurpose gym or what. Tatakbo na lang sila sa third floor dahil meron na silang lifeboat doon. So hindi na sila, they're just ready. Pag lumaki ang alon, doon na sila pupwesto sa kanilang lifeboat.
Bawat bahay. Safe na sila. Okay. Sir, Miss Norma, ano ibig sabihin nga pala ng fuse para malaman natin yung mga nakikinig dyan? Baka alam yung Ang fuse fuse pinag-usapan ay- yan. Yes, oh. Yeah, ang fuse ay Filipino Uniting for Sustainable Environment. Ayan. So, para at least alam ng ating mga Yeah, nakikinig it's a dyan. national Oo. NGO. Okay, may tanong lang din ako pa sa inyong dalawa, sir and madam, no? Kayo bilang isang environment o bilang isang member, ito nga sa FUSE, no? Sinasabi nga natin yung meron kayong mga kahandaan na, meron kayong mga nire-research. Paano kayo nag-research nito? Meron ba kayong mga international affiliated na uma-attend kayo doon? At kayo ba ay personal na gumagastos sa ganito? O meron bang tumutulong sa inyo mga gobyerno natin o NGO regarding this kind of studies? No? Meron ba kayo ganun, sir? Yes, magandang tanong yan, sir. No? Actually, na-invited kami as environmentalist from time to time, taon-taon, merong mga programa or summit yung mga environmental group. Yun, summit pala. Isa po nito is yung grupo ni, tumakbo din yan, si ex-Vice President ng United States na si Al Gore. Al Gore. Kung naalala niyo, si Yes. Al Gore po yung nagpo-push dun sa environmental climate Climate change. change, yes. Correct. Naalala ko yun. Oo. Si Yes, Vice nung panahon na President. yun, nung tumakbo siya as Vice President, tinawanan siya ng buong Amerika, ano ba yung climate change? Yes, oo. Para bang out of the box thinking, pero ngayon na-realize nila lahat pala na pinag-uusapan ni Al Gore is talagang Totoo pala. Correct po. Nangyayari na. Correct po. So, dapat kung nakinig sila noon, na-prevent sana itong mga ganito. And we are invited last year sa climate change Climate sa Reality, Indonesia. yeah, project. Nakita namin kung ano nangyayari throughout the world na ito pala may mga impacto. Hindi lang tayo, siguro mga 1% tayo sa Pilipinas ang merong sabihin mo na lang nagdadagdag sa climate change. Pero the whole world ay meron siyang apekto sa ganitong sitwasyon. Kaya nakikita namin doon kung sana makita ng ating mamamayan na kung iiyak sila at sana makapaghanda sila at mai-prevent natin ito sa lahat tayo magtutulungan, not only one nation but every nation throughout the world. Okay. At ano ko lang din, Miss Norma at saka Sir Jeff, bilang isang advocate nga ng ating kalikasan, environmentalist, meron na ba kayong mga, halimbawa, ating mga leader o mga sa gobyerno or department na sumusuporta sa inyo kahit papaano? Or totally, wala silang contribution regarding this kind of advocacy? Good. Sa akin naman, sir, actually, though may pagkabaguhan pa yung FUSE, pero yung amin pong involvement sa environment, I've been an environmentalist for 27 years. Taga na rin, no? Now, may mga program ako na simulan ko na sa ground. Meron kaming universities, mga eskwelahan na na-involve ko sa project. To make it sustainable, gumawa ako ng programa na ang LGU, ang agency, si DENR, at kami nag-collaborate para to make ang aming program sustainable. Yung mga river sa Region 7, there are about 3 river basins sa Region 7, Yung mga ilog po na nai-endanger dahil sa basura, dahil mayroon po kaming weekly program yan involving ang mga volunteers sa MEPSA. Kasi mayroong output yan, hinihintay ni DENR. Now si DENR is part of a tripartite agreement natin na nagkuha kami ng component sa LGU na sila ang ground na ang ginawa namin sa river, tinaniman po namin ng bamboo. So, Mga bamboos. Dahil yung bamboos po, nakaka-protect sa erosion. yes, oo. Okay, tanong ko lang, sir, ano ang naging participation ng ating local government o national government doon sa mga ganyang klaseng proyekto which laking pera ang na-involve o laking pera ang dapat nating ilikom yan for that kind of program o project? Meron po ba? Correct. Sa amin po, ito, sa ano lang to, Sa Pius. Dito kasi, yung pinanggalingan ko, medyo mas una siyang nag-develop as city. Yung Opo. Cebu, for instance. Yes, okay. So, hindi ko naman sinasabi dahil city, maunlad na. Doon din, yung malalaking problema sa basura. Okay? So, paano yun i-address namin? Dapat collaborated kami sa LGU. Dahil si LGU ang may control sa community. Tama naman. Kami ang nagpo-provide ng
technical know-how. Pero to make it, siyempre, sustainable, yung mga community natin minsan hindi yan makikinig sa iyo unless may chain of authority and command. So ang LGU ngayon, tapos meron ding police power, tapos yung collaborated din kami sa DNR. So now, yung aming composite team yan, ang kaalaman at ang expertise, inisang namin as one component. So, ang ibig namin sabihin, na though kami as Fuse, si Jeff kasi it's been there for a long time. Sa Fuse naman, actually, ang hirap dahil galing sa bulsa namin. Yun nga yung... Galing sa bulsa namin. Ang Ang hirap dahil masakit galing sa na katotohanan, no? There are things na siguro mag-iisip yung iba, ay siguro dahil mga environmentalist yan, may mga perang involved Correct. yan. But to tell you, eto sabi nga natin katotohanan lang tayo dito, galing ho sa bulsa namin. Okay. Yan ang Medyo totoo. mabigat Kaya talaga. we are trying to reach out sa ating mga gobyerno na sana kahit mag-implement man sila, tutulong kami. Para naman sa ground. Makatulong Yes. lang kami, it's Oh, malaking- pero alam mo, kahit gustuhin man namin, meron tayong pinag-uusapang logistics. Yeah, totoo yan. Meron tayong mga warm bodies sa ground, no? Bawat sitio, bawat ano. Pero we will need, siyempre, kakain yan, kailangan transportation and all that. We can only support that sa kaya natin. Pero to totoo make yan. it sustainable, kailangan natin ng support din ng national or sino mang may budget sa environment, dapat bigyan ng allocation itong mga ganitong noble endeavor na ganito, sir. Okay. Okay, one last na lang para at least habang naririnig nila tayo rito dahil sa programa nating pag-usapan and with Radyo Bandera, at least malalaman nila yung katotohanan na ano yung dapat maging proyekto ng gobyerno dito sa ating mga mamamayan na apektado nga nitong mga ganitong klaseng problema. As environmentalist, no, kinukol ko ang attention din ng ating gobyerno na sana ay makikita nila na may mga environmentalist sila sa baba na pwede makikipag-collaborate sa kanila, makakatulong, na sana mabigyan kami ng pagkakataon na ma-share namin ang knowledge namin kung ano natutunan namin not only here in the Philippines pero throughout the world para ma-share din namin sa baba. Yan. Sir Jeff? Yes. Sa lahat po na nakikinig at kay Sir Israel, thank you very much. Pero I hope po, pakinggan nyo po, abangan nyo po, pag narinig nyo po kami, Fuse, at ang aming grupo, suportahan nyo po tayo, pati yung sa ating pamahalaan, suportahan nyo po dahil ang aming pong direksyon is para sa buong Pilipinas po at nagpa-participate po kami sa ibang bansa para yung kaalaman doon ay amin pong ma-share din sa atin. Very Tama good, po. very good naman talaga yan. Again, mga kabandera, at kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa pakikinig dito. At unang-unang nagpapasalamat din ako dito sa ating special guest, no, special co-host na nag-share ng kanilang mga kaalaman o yung concern. May proceed naman itong proyektong gustong ipamahagi ng ating mga kasama ritong guest ngayon. Again, dito lang po, papapakinggan ko mula Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng tanghali. Dito lang po yan sa programang Pag-usapan natin. Siyempre, dito lang po yan sa Radyo Bandera 107.1 FM Olongapo. Basta radyo, i-bandera mo. Ayan. Thank you very much. Maraming salamat. Natin, come on ngayon, pag-usapan natin, umaga tanghali